Mga minamahal kong kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ay tumatayo sa inyong harapan, hindi lamang bilang inyong Pangulo, kundi bilang isang lingkod bayan na may malasakit at pangako sa bawat isa sa atin. Ang ating bansa, bagamat dumaan sa matinding pagsubok, ay patuloy na lumalaban at umaasa sa mas magandang bukas. Ngayon, nais kong talakayin ng isang mahalagang issue na may malalim na epekto sa ating kinabukasan. Ang kalagayan ng ating kabuhayan at kung paano natin mapapaunlad ang ating bansa sa pamamagitan ng pagkakaisa. Tulad ng mga naunang Pangulo ng ating bansa, gaya ni Pangulong Manuel L. Quezon na pinaglaban ng ating kalayaan at wika, at si Pangulong Ramon Magsaysay na nagbigay diin sa malasakit sa mahihirap, ang aking administrasyon ay nakatutok sa isang pangunahing layunin, ang pag-angat ng bawat Pilipino, lalo na ang mga nasa laylayan ng lipunan. Ang ating bansa ay patuloy na humaharap sa mga pagsubok tulad ng pandemya, kalamidad, at pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Sa kabila ng mga ito, ang ating lakas ay nakasalalay sa ating pagkakaisa at pagtutulungan. Ang mga mahihirap ay hindi natin iniiwan. Sa bawat takbang na ginagawa natin, ang layunin natin ay matulungan silang makaahon at magkaroon ng mas maginhawang buhay. Hindi natin maaaring hayaan na ang ilan ay manatiling nakahulog habang ang iba naman ay umaangat. Sa pamamagitan ng mga programa at reforma, ang ating gobyerno ay patuloy na nagbibigay ng mga oportunidad sa mga pamilya, lalo na sa mga sektor ng agrikultura, edukasyon at kalusugan. Sa mga darating na taon, magkakaroon tayo ng mga konkretong hakbang upang matiyak ang mas maliwanag na bukas para sa lahat. Kabilang dito ang una, pagtutok sa pagpapabuti ng serbisyong pangkalusugan. Ito ay magkakaroon tayo ng mas maraming ospital at klinika sa mga liblib na lugar upang matiyak na ang bawat Pilipino ay may akses sa dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Pangalawa naman ay ang pagpapalakas ng mga proyektong pang-agrikultura at pagkain. Ang ating mga magsasaka ang mga unang guro at bayani sa bawat tahanan, kaya tutok tayo sa pagpapalawak ng suporta sa mga lokal na magsasaka upang matiyak na ang bawat pook ay may sapat na supply ng pagkain at kita. Pangatlo, ang pagpapaigting ng paglikha ng trabaho. Ipinagpapalagay natin na ang pagkakaroon ng trabaho ay ang unang hakbang patungo sa kaunlaran. Magbibigay tayo ng mga inisyatibo upang mapalago ang mga industriya, lalo na ang mga teknolohiya, paggawa at ang mga lokal na negosyo upang mabigay ng mas maraming pagkakataon sa bawat pamilya. At ang pang-apat naman ay pagsusulong ng makatarungang pag-unlad sa mga lungsod at lalawigan. Ang ating pag-unlad ay hindi dapat maghiwalay sa pagitan ng mga syudad at mga probinsya. Dapat ay magkakaibat ang mga hakbangin sa bawat bahagi ng bansa, mula sa mga urbanisadong lugar hanggang sa mga kanayunan, upang magsanib puwersa sa pagbuo ng isang makatarungan at maunlad na lipunan. Mga mahal kong kababayan, ang mga layunin ito ay hindi magiging posible kung tayo ay hindi magtutulungan. Kailangan natin ng bawat isa, ng bawat pook, at ng bawat sektor upang magtagumpay. Hindi ko kaya mag-isa. Hindi natin kayang mag-isa. Ngunit sa ating pagkakaisa, sa ating dedikasyon at malasakit sa isa't isa, wala tayong hindi kayang makamtan, kaya't magsama-sama tayo, magtulungan tayo upang maging matatag at maunlad ang ating bansa. Sa ating pagkakaisa, sa ating pag-asa at sa ating pananampalataya, malalagpasan natin ang lahat ng pagsubok at magtatagumpay tayo bilang isang malakas at maunlad na bansa. Maraming salamat po at mabuhay ang ating Pilipinas.